Pumasok na ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika sa investigasyon ng mga naiwang granada sa compound ng US Embassy. Agad na ikangay dinefuse kahapon ng mga pampasabog. Si Emil Sumangin ng Kalerto 24. Ilang minuto makaraang madikitan ng Pasay Police Explosives and Ordnance Division ang mga pampasabog na natagpuan sa harapan ng US Embassy Extension. Agad isinagawa ang tinatawag na explosives remote removal. Sa videong ito, makikita kung paano dakandahang kinabitan ng kable ang bag kung saan naroon ang mga pampasabog. Saka ito dakandahang hinila patungo sa gitna ng Roas Boulevard mula sa plant box kung saan ito unang nakita. Pumosisyon ng crowd control. Dito na nilapitan at hinawakan ni PO3 Bernardo Miranda ang mga pampasabog. Segundo lamang ang binilang, kontrolado na ang sitwasyon. Naalis na mula sa bag at nakabitan na ng lever para hindi sumabog ang MK2 fragmentation hand grenade at ang 40mm special grenade. Klase ng mga armas na ayon sa Pasay Police ay AFP at PNP lamang ang otorisadong gumamit. Hindi namin siya makita, nasa loob siya ng bag. So hinatak namin siya sa gitna ng kalsada para at least mataktak, mailabas namin yung granada at saka yung M203 na imbala ng M203. Ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika pumasok na rin sa investigasyon. Para nakot, ang nakikita pa rin motibo ng Pasay Police sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Bagamat may kakayahan pa rin daw makapaminsala at sumabog, kahit kalawangin at itsurang dispalinghado na ang mga granadang nakita, hindi naman daw maaaring basta-basta na lamang sumabog ang 40mm special grenade nang hindi inihahagis, habang ang fragmentation hand grenade intact at nakakabit pa rin daw ang safety pin at lever nito. Maring ito'y panakot lamang dahil sa mga national threat security natin na kung sakali doon mismo sa US Embassy ito ilalagay para mayanig ang ating security measures. Bine-verifika rin ng Pasay Police kung may CCTV camera malapit sa area para matumbok ang mga suspect na nasa likod nito. Emil Sumangin, Alerto 24. Sa hanap ng mga dayuhan at Pilipinong investor, idinitalya ni Pangulong Noynoy Aquino ang tinawag niyang Public-Private Partnership o PPP. Sinigurado ng Pangulo na magiging patas daw ang proseso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bilyong-bilyong pisong halaga ng proyekto ang inilatag ng gobyerno para pasukin ng mga dayuhan at Pinoy na investor ang bansa. Kabilang dito ang privatization ng LRT at MRT3, pagtatayo ng ilang airport at paggawa ng ilang expressway. Sa kanyang speech, tiniyak ng Pangulo magiging patas ang gobyerno sa pagtrato sa mga mamumuhunan at pangangatawanan ang mga kontratang lalagdaan. The way forward is to move together in the broad light of day, where everything we do and how we do it is clear, honest, and transparent. Magpapatupad ang gobyerno ng limited open skies kung saan paluluwagin ang mga regulasyon para makabiyahe sa Pilipinas sa mga airline ng ibang bansa at ang mga Pilipinong airline naman papunta sa ibang bansa. Paglilinaw ng DOTC, piling bansa lamang ang makakatransaksyon ng Pilipinas dito. The specific policies I have outlined just now show how committed we are to a Philippines that is open for business. Our confidence is founded not on wishful thinking, but on a strategy. Ayon sa Pangulo, bibigyan din ng limitadong proteksyon ang mga investor sakaling may hadlang sa pagbawi ng kanilang puhunan gaya ng mga kaso sa korte o sa regulatory agency ng gobyerno. Kabilang sa mga dumalo ang mga kilalang negosyante sa Pilipinas at mahigit 200 dayuhang banker at investor. Kami in particular sa San Miguel, gustong-gusto namin at sasalian namin lahat ng mga to. Sasali kami sa lahat ng bidding. I believe the international banking and investment community has high hopes and believes that this is a new day for the Philippines. Walang corruption, walang mahirap. Talaga, that was the motto. Okay, and it was repeated again a number of times today. We are also very much behind this motto. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nagsama-sama ang ilang celebrities kabilang sina Karil at Ricky Reyes para pasayahin ang ilang batang may cancer. Makichika tayo kay Lars Santiago. Sa inosenteng mukha ng mga batang nanunuluyan ngayon sa child house, walang mababakas na pag-aagam-agam. Wala silang kamalay-malay sa kontrobersyang dulot ng pagbibigay ng eviction notice sa mga namamahala ng bahay tuluyan para lisanin ang lugar.
Kahapon, ilang celebrities ang nagtulong-tulong para pasayahin ang mga batang may sakit na tumutuloy sa child house. Sa pamumuno ni Rick Reyes at sa pagtulong ni Karil, dinala nila ang mga bata sa laruan sa isang mall. Doon ay pinakain, inaliw at binigyan ng mga regalo ang mga bata. Sandaling kinalimutan ng mga sumusuporta sa child house ang pagkapaalis sa kanila sa inookupahan nilang lugar, lalo pat nabigyan sila ng palugit na manatili roon ng 6 na buwan hanggang makakita sila ng malilipatan. Got to be a home atmosphere. Hindi pwede ang ospital kasi ang mga batang may cancer ay mahihina ang resistensya. Kaya may mga takip sa bibig kasi madali silang makakakuha ng sakit ng ibang tao. So, kailangan home-based. 5 taon ang sinusuportahan ni Karil ang child house. Natulungan ako ng Kapuso Foundation to find child house. Yung first party namin 5 years ago, tinulungan po ako nila Miss Leon, of course si Miss Mel Chanco, and syempre nagtuloy-tuloy yun. Hanggang ngayon, 5th year na namin. Bukod kina Karil at Ricky, dumating din sina Jasha Padilla, Victor Basa, Grace Lee at Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, kasama ang pamosong coach sa running na si Rio. Para humingi ng tulong doon sa mga tao na mas nakakaangat sa atin, na at least mayroong mas may nangangailangan. So kung mayroon silang mga sobra-sobra, pwede natin ibigay sa kanila. Malaking matutulong ng mga tao talaga. Katulad yung sinasabi ni Kuya, yung mga tao na at least fortunate na mayroong resources sa buhay, at least yun, makakatulong talaga ng malaki yun. Ang mga bata, bilang pasasalamat, naghandog ng awitin na nakahipo sa damdamin ng maraming naroon. Var Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Eto pa, maichichika ko sa inyo mamaya. David Archuleta na one-on-one interview ng GMA News. Ang kanyang ni-reveal, abangan mamaya. At Raymart Santiago nag-time out sa taping para makabanding ang dalawa niyang chikiting sa amusement park. Sabina at Santino, humiling daw ng panibagong kapatid. Pagbigyan kaya ni na Raymart at Claudine. Yan at iba pa sa Chika Minute mamaya, kaya stick around. Susunod! Bata nahulog sa malalim na balon sa bansang Argentina. Volunteer nurse na ni-rape sa Maguindanao, nakatanggap ng pahabol na regalo sa kanyang kaarawan. At ang logo o ang bagong logo at ang bagong slogan ng Department of Tourism, kinaya raw sa bansang Poland. Susunod na yan dito sa 24 oras.